This is a slice of Vienna's beautiful history. Ang linis ng lasa. Alam mo yun, you just taste the pasta, the butter. Ay kasi itong palace na to daw ay symbol ng kanilang talagang luxurious ng Austrian Empire noon. Ano? Pinagdaanan ko sa hotel room namin. Wala nang mabaho sa akin ngayon. Welcome to Vienna! Welcome to our hotel room here in Vienna. So we're staying here at Hotel Stegenberger. Nandito po ito sa city center mismo. Maganda naman ang room, oh. 'Di ba? Oh, very comfortable, very spacious. May sitting area. And ano to? Uy, may pillow menu, bongga. May pa-pillow menu pa. May sitting area dito. Nice sitting area. Nandito yung kanilang ref and parang tea maker. Coffee maker, tea maker. Maganda yung pagka-utilize nila ng space, di ba? But this is an old building. Very old building na they refurbished. May mga cabinet space, maganda, malalaki ang cabinet. Very nice. And this is the bathroom. The bathroom is merong imagination. Kasi halimbawa, nature called you, pwede pang maligo yung kasama mo. And madaming space dito. Vienna tap water is among the best in the world. So, pwedeng inumin. Ay, ang sarap. So, pinili ko tong hotel na to kasi malalaki yung rooms. Actually, since this is the last installment of our vlogs, European vlogs, ang pinakamahal na room is yun sa Paris. Pare-pareho lang halos yung sa Prague, sa Vienna, and then sa Belgium. We always choose big hotel rooms pag last stop na namin kasi dito na yung kailangan mo mag-impake, mag-ayos-ayos ng gamit. But anyway, ang dami ko nang sinasabi. Magdi-dinner na po kami. Sisilipin ko din yung dalawang rooms kung maayos ba ang kanilang sitwasyon doon. Ayan. So, Hotel Stegenberger. Stegen! Ba't ba ako Stegen? Kasi parang steak and burger. Diba? Stegenberger here in Vienna. Dito tayo sa Trattoria Martinelli. I believe it's a Michelin star restaurant. And look, pina-reserve kami ng concierge dito sa very nice dome. We call this dome. Ayan na. Ayan, so we just finished our pastas dito sa Trattoria Martinelli. Okay lang. Ako na-enjoy ko naman yung risotto ko. Pero kasi originally, we wanted to have dinner at Cantinetta Antorini. Yun yung nasubukan namin yung branch nila in Switzerland. And gustong-gusto talaga namin. Kaso lang fully booked for tonight's dinner. Kaya dito kami nirekomenda ng hotel. Okay naman, pero okay lang. Kung babalikan mo next time, siguro for the ambience, for the service, but the food is just to set your expectation. Ano lang, sapat lang. For the price, parang makakakita ka ng mas okay. Better. Kaya sa labas kami magde-dessert. Yung pasta kasi nila is okay lang. Nothing special.
'Diba? Pero kasi for the price range of 20 to 35 euro, yung expectation mo is medyo high. As high as Cantina. Yes. So, sinubukan ko mag-reserve online sa Cantineta for Sunday lunch. Tignan natin. Okay, so ayan, magde-dessert kami sa labas. We'll get the bill. Hello! Ito si Peter Altenberg. Isa daw siyang regular customer dito noong araw na ito na ang nilagay niyang address, ang Cafe Central. Apple strudel. This is the Viennese chocolate cake, warm chocolate cake, and the hazelnut crunch cake. And ito yung famous na hot chocolate ng Cafe Central. Ito tayo sa Cafe Central, one of the oldest cafes here in Vienna since 1876 pa. So magde-dessert and hot chocolate tayo dahil hindi nga tayo masyadong nasatisfy dun sa dinner kanina. So ito, lumang-luma na ito pero kita natin well-maintained. Ang ganda-ganda ng ambience. And ayan nga, pagpasok ko kanina, tignan nyo. Ayan si Peter, ang kanilang famous na regular customer noon na dahil halos araw-araw po siyang nandito sa Cafe Central dati, ito na po ang kanyang nilagay na address. Pero this is the famous apple strudel. Ito yung dinessert natin sa Prague, pero hindi tayo masyadong nasatisfy doon. Pero dito, ayan o, kita mo, malutong-lutong. Normally, pwede kang gumamit ng phyllo pastry dito. Pero dito, ginagawa talaga nila yung strudel dough. Tikman natin with the ice cream, and creme anglaise, and konting whipping cream. Eto, tong apple strudel, wag kang aalis ng Vienna nang hindi mo natitikman to. Eto naman is the Viennese chocolate cake. Warm chocolate cake. Lasang sosyal yung tsokolate, but the texture nating special. Masarap yung lasa, pero yung texture hindi ko masyadong bet. Alam mo yun, nung parang nagsisimula pa lang akong gumawa ng chocolate cake na ayaw umalsa nung chocolate cake. Ganyan yung texture, pero yung lasa niya masarap. Hazelnut crunch. Eto, orderin nyo, masarap. Anyway, we're going to enjoy our dessert. At least yung dessert na enjoy namin, di ba? Cafe Central, here in Vienna, Austria. Hello, good morning. Good morning, Vienna. Sarap ang kape. And look what I'm having for breakfast. Viennoiserie. Alam po ba ninyo na ang viennoiserie, ang ibig sabihin nun ay breakfast pastries. Ito yan yung mga leavened puff pastry natin. Mga croissants, pain au chocolat, pain raisin, and nagmula yan dito sa Vienna, Austria. Napunta po yan sa France noong araw dahil merong isang Austrian military officer, si Mr. August Zang, na nagtayo ng pastry shop sa France. So, yun ang sabi, doon daw po nagmula, kaya bakit napunta sa France itong mga viennoiserie, at ngayon, mas sikat na po sila sa France, especially our favorite croissant. And the pain au chocolat, oh. Ang flaky. Pero sa totoo lang, ang secret lang naman to a good viennoiserie is you use good quality butter. Good.
So we're going to enjoy our first breakfast here in Vienna. Kakain tayo ng madami dahil buong araw tayong mag-iikot-ikot around the city. Ang aming first stop sa ating Vienna tour. Nandito tayo sa Schönbrunn Palace. So ito yung parang summer palace nung mga royalties before. So pagka summer, maganda ang season, dito sila tumitira ang bongga, di ba? And ayan, papasok tayo sa loob. Tuwan-tuwa ako kasi pinapanood ko yung sa Netflix, yung The Empress. So, ito yung mga kwarto nila, ito yung kanilang dressing room, dito yung dining area nila, and dito sa napakagandang hall na to, dito daw sila nag-host ng mga gatherings pag may mga bisita silang dignitaries from neighboring countries. Ang ganda, di ba? So make sure to visit this kapag ka nagpunta ka dito sa Vienna. So si Dayan po ang bumili ng ticket, purchase it online in advance kasi kung hindi, medyo pipila ka kasi may time slots. So yung kinuha namin is 10 a.m. to 10:15 entry. So dapat between 10 to 10:15 nakapasok ka na sa loob ng Schönbrunn Palace. Bago tayo pumasok sa zoo, tikman natin to, ang laki ng pretzel eh. One bomboloni pretzel. Ay, matamis ang apricot. Tingnan mo kung gano'ng kalaki ang pretzel, oh. Look how giant the donut. Ha? Apricot? Vanilla. Walang lasa, no? Wala nga lasa. Next stop, after Schönbrunn Palace, nandito tayo sa Vienna Zoo. Oh, look at that giraffe na umiinom nasa likod ko. So, ang Vienna Zoo daw po, or also known as Schönbrunn Zoo, ang pinakamatandang zoo sa buong mundo. And ang laki po nito, 17 hectares. And kumpleto ha, from aquarium hanggang mga reptiles, itong giraffe na nasa likod ko at marami pang iba. So mag-iikot-ikot po tayo dito kasi kami, nare-relax po kami pagka naglalakad sa zoo. Ayan o, di ba? Nature, the weather is beautiful and you get to see these lovely animals. Di ba? And maganda dito kasi parang hindi mo ramdam na nakakulong yung mga hayop. Para silang nasa natural sanctuary. Ang ganda ng pagkakadesign, maaliwalas. Elephant. Nasaan yung elephant? Nasa labas. Ang baho. Hindi, baka kahit yung elepante na bahuan, lumabas. Halika, baka nasa labas yung... Teka, ayan papa. Halika dito sa Dito, may mga baby elephant. Pasok ka. Mag-inhale ka. Mabango. Girl, alam mo, Ano? pinagdaanan ko sa hotel room namin. Wala nang mabaho sa akin ngayon. Sige, diyan ka. Mas maayos pa ba yung amoy dito kaysa sa amoy niya? Oo, as in. Ayun, nakatapat pa naman sa kanya yung elepante. Oh. Ayun yung elephant, oh. Madami po sila, parang mga 5 or 6. Dito sa Vienna Zoo, mukhang masaya yung mga hayop. Pati yung mga elephants kasi hindi sila nakatali and they can freely roam around dito sa kanilang sanctuary. Malaki po yung lugar nila. Malinis, maganda. So nakakatuwang pumunta dito.
nagutom ka na. Hindi kasi naamoy ko yung fries. Yan, di ba? Ang generous of ketchup and mayonnaise. Aalis na tayo sa zoo. Kasi si nanay, Na. oo, gusto na mag-lunch. Ay, okay. We're going to have lunch dito sa Cantinetta Antinori. This is our favorite Italian restaurant. Natikman namin sa Zurich before. And parang sa Zurich, 2 or 3 beses tayong kumain. No? Sa sarap. Favorite. So we were able to make a reservation. Come. So yung Familia Antinori pala are winemakers from Tuscany. And even the olive oil, Antinori, feeling ko mukhang mayaman sila sa Italy. May mga asyenda ng ano. Ito ang pinaka-paborito natin. Kasi ito yung libre. Yung olive oil nila dito, mas masarap compare dun sa last night. Alam mo yon yung kailangan mangati yung lalamunan mo ng konti. That means the olive oil is really good. And it's DOP. Domination Origin Protege. Ewan ko kung tama pa yung pagkakaalam ko. So ayan no, makikita mo DOP, yung olive oil, which means Dominación de Origin Protetta. So kailangan yung olives, dun lang talaga nang gagaling from a specific location. Tignan mo yung kanilang kamatis, oh. Ang fresh, kasing fresh ni Miss Erin. Ito daw yung best seller na pasta, Capellacci. Favorite yung truffle pasta with freshly shaved black truffles from Italy. Actually, you have the option na magpadagdag pa ng freshly shaved truffle. And kita mo yung pasta talaga is homemade, fresh pasta. Ang linis ng lasa. Alam mo yung you just taste the pasta, the butter, the truffle. That's it. Ito, gusto kong tikman tong peachy. Tsaka parang hindi sila gumagamit nung nakalata. Mukhang fresh. Ang sarap. So lahat, feeling ko, ma-enjoy namin. So we can enjoy our lunch. Ayan na, ipapakat ko na yung video. Dito naman, sigurado naman masarap talaga lahat. Subok na namin. So mukhang babalik ulit kami dito sa Sunday. Diba? May reservation. May reservation din siya sa Sunday. Okay, we're going to enjoy our lunch here at Cantinetta Antinori. In, ano to? Nasaan tayo? In Vienna, Austria. Oh, ito yung ano nyo, Alam mo kung paano masasabi kung yung pasta is fresh or machine-made just by looking at it. Yeah. Hulaan mo paano. The size or the... Yes, thank you. Yung sa itsura. Sige, paano mo masasabi? Masyadong perfect. Yes. So if it's a perfect line, kaya makikita mo walang mga curves, it means it's machine-made commercial pasta. Ito naman may mga konting waves. Fresh pasta yan. Fresh pasta din. Di ba? Alam mo na ha, para pag nakipag-date ka sa social na Italian restaurant. Malalaman natin. Yes. Pero, just to let you know, Miss Erin, hindi mo kailangan magpakahirap all day na paggawa ng fresh pasta because in some specialty stores, you can buy fresh pasta na dried. Hoy, sa sarap nung peachy. Umorder pa kami ng isa. Miss Erin, go.
kay tirahin na natin. Lalagyan daw ng parmesan cheese. For sure, may magtataas ng kilay, ha? Marami na din naman ako nasubukang Michelin-starred restaurants. Meron talagang karapat-dapat dun sa stars. And meron din naman iba na parang, ay, Michelin to. Pero baka kasi may pinagdadaanan lang sila during that day. Diba? So, ganun lang. Pero ito kasi walang Michelin star restaurant, pero kami magpapabalik-balik talaga dito. Lahat yon service, ambience, food. Okay, for our dessert, tingnan nyo to. Oh. Wow. And this is the panna cotta. Kaya pala, laba. Ano, masarap pa din naman. Sarap pala, raspberry. Lasang sosyal. Oh, yung creme brulee, oh. Sarap. O, tignan mo tong tiramisu. Ano mas masarap yung ito o yung gawa ko? Go. Kinapusa. Saan? Liquor. Kapo sa liquor. Lahat po masarap na masarap. So make sure kumain ka dito pagka nasa Vienna ka. Hello! Nasaan tayo, dear? Sa outlet store. So mga 35 to mga 45 minutes, no? Drive from Vienna. Meron ditong Pandorf Designer Outlet. Maglilibang-libang lang tayo dito, magsha-shopping-shopping ng konti. Tignan natin kung may magagandang deals. Papakita ko sa inyo mamaya sa hotel room yung mga na-shopping. Madami ding mga shops. Ayan, may Gucci, Versace, Boss. No, so nandito pa rin tayo sa outlet. Fortunately, o di ba fortunately, hindi unfortunately, wala ako nagustuhan sa Prada or kahit saang mga designer stores. Pero dito sa Laderac, look, oh, naka 50% off etong mga factory, ano. Katulad nito, from 33.75 euro, 14.90 na lang, mura yan, ha. Kasi Laderac medyo mahal-mahal. And this, mga praline from 67.50, 34.90 na lang. Bibili ko ng pangkain. Ayun nga, tsaka dito patikim ng patikim. Walang katapusang patikim. Years ago, I attended a chocolate cake class by Chef Joey Prats. And siya yung nagkwento sa amin, sa mga students niya, ng story about this world-famous Sacher torte. So, ganito po yung istorya nito. Dito sa Vienna, this is the most popular chocolate cake. So, many years ago, yung nag-imbento po nito is si Franz Sacher. Ginawa niya ito together with her sister Anna. So, years passed, nagkaroon siya ng anak, si Edward Sacher. Si Edward po, yung anak ni Franz Sacher. Nag-apprentice siya sa isang pastry shop or chocolatery here in Vienna called Demel. So, sa Demel, unang ginawa yung original na Sacher torte. And eventually, nagtayo ang pamilya Sacher ng hotel kung saan sinaserve din nila yung kanilang Sacher torte. So, two famous institutions serving the same cake, nagdimandahan po sila sa kung sino ang gagamit ng pangalang original Sacher torte. And eventually, nanalo po ang pamilya Sacher or ang hotel Sacher. O, ayan, diba? So, itong may seal na to, there has to be a seal. Yan yung original na Sacher
tort. Although, bukas, titikman ko din yung nasa Demel, di ba? So, ito is parang chocolate sponge, may apricot jam, and then this is chocolate ganache and whipped cream. Ayan, so ang recipe, may recipe po ako nito dati. Tinuturo ko sa class. Tikman natin without the whipped cream. Hello! Hello to my dearest mentor, Chef Joey Prats and Frank. I love you too, Chef Joey. Itong subong ito ay para sa inyo ni Frank. I love you, Chef Joey. Kasi si Chef Joey, pag nagtuturo yan, may halong mga kwento. Kaya talagang alam mo yung imagination mo, yung maku-curious ka. Kaya nung unang punta ko sa Vienna many years ago, ito yung una kong pinuntahan. Pero yung Demel, hindi ko pa natitikman. And may hot chocolate din sila. Parang sinisipa ka. May amaretto yung hot chocolate. For sure, may mga masasarapan, may hindi. May ibang sasabihin dry. Pero para sa akin, this is a slice of Vienna's beautiful history. Nakatatak na dito kasi biruin mo, before, mga royal blood ang kumakain nitong cake na to. Diba? Very historic. Kinuwento ko kanina yung brief history. Kung may mali man or kung may kulang man dun sa nakwento ko, bahala na po kayo magdagdag. Okay? But this is the world-famous Sacher tort. And as a pastry enthusiast, kinikilabutan pa din ako every time kakain ako nito. So ayan, must try when you are in Vienna. At eto, nakaka-excite. Look! May TJ Maxx. Pero dito po, it's called TK Maxx. Halika, maghukay tayo. Ang ating favorite store sa US, meron dito, but it's TK. Halika na! Yung favorite, di ba, Ron? TK Maxx, Ross Marshalls. Ayan, happy shopping! Tapos babalik na kami ng hotel after this. Hahanap ng kakainan. So, nandito kami sa Five Guys. Five Guys Burger to have dinner. And look, oh, in fairness naman, mukhang very juicy. So, yung topping, you can choose up to 15 toppings. Yung fries nila masarap. This is strawberry shake. And maganda dito kasi yung mga condiments, unlimited, malinis yung lugar, and masarap yung burger, ha. Lasa siyang yung strawberry shake, yung milkshake talaga. Masarap. Although apat kami, ang total bill is 83 euro. So hindi din siya mura, ha. It's not budget ano. Anyway, we will enjoy our dinner. Nagbre-break naman kami sa mga local foods kasi mula pa sa Prague, nagsawa na kami sa mga schnitzel. We'll enjoy. Pareho lang ang food halos sa Prague saka dito sa Vienna. So 5 minutes walk lang from our hotel. This is the CC Museum. Si CC is si late Empress Elizabeth. CC yung kanyang nickname. This is also an archaeological museum. So pag naglakad ka dito sa complex na to, this will lead you
to the Imperial Palace Complex. So maglalakad-lakad lang tayo because Vienna is a beautiful walking city. Pwede ka din sumakay sa mga ganyan o may mga carriages din. Hopefully mamaya masubukan natin yan. So, etong magandang palace sa likod ko is the Hofburg. Ito yung winter residence noong royal family noong araw. Di ba ang bongga? Kasi yung pinuntahan natin kahapon, yung Schönbrunn Palace, yun naman ang kanilang summer residence. Sana all, palasyo ang winter and summer residence. So ngayon po, ito is, a part of this is already museum. Ang ganda. And makikita mo yung paligid niya. It's really a complex. Puro magagandang buildings, magagandang structures ang nakapaligid. Puro marmol. Ay kasi itong palace na to daw ay symbol ng kanilang talagang luxurious grandeur and luxury lifestyle ng Austrian Empire noon. Sa lahat ng napuntahan kong palace sa in Europe and in UK, pinakamaganda ito sa lahat. Napaka-elegante. Bakit? Kasi talagang materialis puwertes ang mga ginamit na yung dingding, marble, pati mga hagdan, haligi, lahat. Talagang napakamahal ng mga ginamit dito. Eh, di ba, Hanika, may tip ka ba sa kanya? Ako may gusto kong ipagawa sa'yo. Biruin mo. Sa kanya. Ano? Gusto kong makisiya. Amis ako dito sa Di ba mahilig pag pupunta ka sa mga bahay, mahilig sa kang makisiya? palace na to. Para tignan mo kung yung CR is Masyadong marble. amazing. Ang ganda, no? Oo. And ang pinakamaganda sa lahat is, Libre. libre pumasok. Ay, Diba? kahit hindi libre, magbabayad ako magbabayad dito. ka. Pag ganito kaganda. Ang ganda yan, no? Oo. Kaya kung kayo pupunta dito sa Vienna, siguradawin yung puntahan itong Hofburg. 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 Napakaganda. So dito naman sa Hofburg pa rin is the Museum of Musical Instruments. If you're a music lover like Miss Diane na humihikab, so magandang pumunta kayo dito. Halika, pasok. Sulit naman yung pagpunta natin dito sa Museum of Musical Instruments kasi madami ka pang makikita, hindi lang mga piano and violin. Nandyan yung may armory, yung mga uniform dati ng mga guards. Ang ganda. And yung mga piano and musical instruments na nandun, ginamit daw po yan ng mga sikat na musicians katulad ni Mozart at iba pa. O, diba? There's a story and a piece of history in every instrument na nakita natin doon sa loob. Pero grabe yung armory nila. Ay, yung armory, no? Diba? Grabe. Yung talagang nakita mong handang-handa sila sa war. Yung Yes. time na yun. As in, grabe. Mm-mm. Kasi ngayon na ako nakakita ng ganyan kadaming Yes, and for sure, konti pa yan. Oo. Meron pang... Kasi yan lang yung na-save nila Oo. from the... Yes. So, kung mahilig ka sa mga museums, pumunta ka. Ako actually hindi mahilig, pero
maganda din kasi, alam mo yon na nakikita natin yung mga artifacts that tell their story. Kasi pag napanood mo yung The Empress. Oh, yun talagang diba? The Empress Medyo eh. makaka-relate ka Diba? dun sa mga makikita. Ang totoo po, sponsored ng Netflix to. Charot. Trip sa Vienna. Kasi paulit-ulit binanggit yung The Empress na yan. So hinihintay lang namin si Miss Dayan. Mukhang matatagalan siya doon. Sa musical. Because she's a music lover. Instrument. Ayan, so para medyo mainit yung araw sa mukha. So para maikot natin ang Vienna, nang makikita natin yung mga beautiful sights, pwede kang sumakay sa ganito. So 45 minutes, parang kaming 5, 75 euro. 75, 70? 75, right? 75. One of the largest theaters in Europe. For our lunch, after namin mag-ikot-ikot sa town, so gutom na gutom kami. Dito kami kakain sa Plachuta. Mga local Viennese dishes daw po ito. Very similar to what we had in Prague. Ganun din mga schnitzels and kung ano-ano. Actually, masarap tong kanilang complimentary bread. Yes, mas magandang magpa-reserve ka. Magpa-reserve ka po dito. Well, 3:30, nag-walk-in kami. And medyo may hindi kami magandang experience sa walk-in. Ito, i-share ko ha. Na-experience ko din kasi ito nung nagpunta ako sa Belgium years ago. Bakante naman po yung mesa. Sasabihin sa'yo na full, walang available. Binigyan po kami ng hindi magandang mesa dun sa loob. Tapos kanina po, dito sa labas, binigyan na kami ng mesa, di ba? This table, binigay sa amin, medyo nakatapat sa heater. So sabi namin, titingin kami ng mesa sa loob. Yung receptionist po na nasa loob, binigyan kami ng hindi magandang mesa sa loob. So sabi namin, ay sa labas na lang kami. Wala na daw pong mesa sa labas. Binigyan lang kami ng mesa sa labas kanina dito, di ba? Binigay sa amin tong same table. Wala daw po kasing available na server dito sa labas. Ito nga po, may mga dumadating na customers, pinapaupo po nila. Wala lang, nakakalungkot lang na it's still happening up to now. 'Di ba? Ipapapost ko na lang kung ano yung nangyayari up to now, ayan. Pero yung manager kasi mabait 'di ba? Kaya And even the servers here sa labas. dito sa labas, yung nasa loob talagang, ay nako. Actually, siya lang naman yung Siya lang yung ganon. Ay nako, nakakalungkot lang. Sarap. Parang bulalo. Wow. So, let me explain to you how to take first the soup. When you finish with the soup, you have then the meat inside. Yeah, you can take it to the meat in the big plate where you have it together with the bread horseradish, apple horseradish, chai sauce, and the roasted potato. So And kakainin you mo have na also yung some bone marrow soup. as well. Yeah, the black bread. Parang bulalo, may bone marrow. On top of the bread without it. Anong lasa ng taffel spit? Lasang bulalo. Ang sarap nga nung schnitzel. Yung chicken, masarap din. Alam mo yung lasa ng schnitzel? Yung parang, natatandaan mo dati yung chicken nuggets na may mga letters pa. We'll enjoy our lunch. Pero the Somlar Nokler is actually really, really good. Sobrang sarap po nito. So make sure to order this. Etong Kaiser Marn, sapat lang. Ginupit-gupit. Man natin. Huwag nating husgahan agad. Kasi akala ko may sauce sa loob.
Masarap din to. Pero sa totoo lang, nothing really special. Pinaka-favorite ko yung Somler Nockler. Orderin mo yon when you visit me. One of the activities na pwede mong gawin dito sa Vienna is manood ng orchestra. So ito, nag-pre-book na si Miss Dayan. This is the Royal Orchestra. Diba? Itong ticket natin, yung pinakamura. Oo, pinakamurang Pero okay ticket. naman siya. Tingnan. Pero maganda yung pwesto Yung namin. binigay na 80 euros, diba? Ay, hindi. Ano? Magkano? 49. 49. Hello. 49 euro lang. Ngayon na kami pinakita sa inyo kasi mamaya bawal na mag-picture, bawal na mag-video. So make sure mag-book ka nito kasi maganda ding experience. Oo, ang ganda ng theater. Ayan, we're going to eat at McDonald's. Okay. O, di ba ang ganda ng McDo dito? Bongga, meron sila ditong yung signature steakhouse. It's our last day in Vienna and halika pumasok tayo dito sa loob ng St. Stephen's Cathedral. Isa to sa pinakamaganda at pinakaimportanteng simbahan dito sa buong Austria. And subukan din natin umakyat, meron silang observatory deck na makikita mo yung magandang view ng buong Vienna. Come. Ay, hello! Mga kababayan natin, taga dito po kayo. Wow! Ayan o, very detailed talaga yung simbahan na to, yung kanyang design. Hindi lang sa labas, even dito sa loob, kikilabutan ka sa ganda. Super ganda. So for 7 euro per person, pwede kang umakyat dito sa viewing deck ng St. Stephen's Cathedral. Ayan o, ang ganda ng view. See? Diba? So maganda dito sa Vienna, yung mga tourist spots, hindi masyadong pinuputakte. So you can easily walk in. Hindi masyadong mahaba yung pila. We'll enjoy the view. Tingnan nyo, I'll show you. Ayan o. Diba? You see the old and new. Grabe yung pila sa Cafe de Mel. Ayan o. Hindi pa nagbubukas, pila balde na. So ang seats dito sa taas, malaki naman pala. Ayan, kailangan order agad. 1 Demersacker Tort. And you have hot chocolate. Yes, hot chocolate with whipped cream or without whipped cream? I'll have the with whipped cream. Ikaw with whipped cream. Make it 2. Kasi imagine, dito daw nag-apprentice yung owner ng anak ng owner ng Sacher Tort, 'di ba? So pag may intriga, maiintriga ka. Ang bilis ng order, parang 2 minuto nandito na yung order.
Ayan, tikman muna natin yung hot chocolate. Sarap naman yung hot chocolate. If you would ask me, mas masarap yung hot chocolate dito kaysa dun sa hot chocolate sa Sacher. Chocolate cake, tapos that's the apricot jam, and then this looks like the ganache. And may whipped cream din. And dito ang nakasulat, Edward Sacher Tort. Doon kasi ang nakasulat lang is Sacher. Actually, mas masarap yung Sacher. Yung sa Cafe Sacher. Kasi ito nga parang dry, tapos pag kinagat mo siya with the icing, parang nangingibabaw yung tamis. Yung ganache kasi nito parang may, yung chocolate icing niya parang may powdered sugar. Ito yung apple strudel. So ano na to? Oh, it's good to experience it. Yung apple strudel ng Demel, nakikita mo yung apples niya talagang siksik. I would go here for the apple strudel. Mas masarap yung apple strudel dito kaysa dun sa Cafe Central. Yung chocolate cake kasi, nadaan sa intriga. And then the pan o chocolate, na intriga lang ako dito. Sapat lang. So again, you go for the strudel. Ito, you go here to experience it so that meron kang comparison kung ano talaga yung. Hindi ko namang masabi magkalaban sila talaga kasi magkaiba yung lasa eh. Ito is ang tamis. Parang hindi ko na malasahan yung chocolate. Yung Sacher Tort, dun sa Sacher Hotel, Sacher Cafe, balanced na balanced yung lasa. And by the way, yung sa Sacher Cafe, dun po kami sa outlet, sa Pandorf, kumain kasi yun dito ang haba din ng pila. Doon mas peaceful. And same lang naman, dinadala lang po dun yung cake from their original commissary. So anyway, ang importante, ayan, natikman natin, na-compare natin yung two of the most intriguing cakes, not just in Austria, but in the whole world. Diba? The Demel and the Sacher Tort. Ayan, we're going to enjoy our breakfast part 2. Kung ang Switzerland, merong Lindt and Läderach, dito naman sa Vienna, sa Austria, ang pinagmamalaki nilang confectionery items ay galing dito sa Manor. Halika, tingnan natin. Locally made daw to dito sa Austria. Ang mga wafer. Chocolate na may Mozart. Ito mga pampasalubong. And ano na din ha, hindi na din kamahalan kasi ito ang bigat-bigat. 1 kilo, 22 euro. O ito, 2 euro and 50. Pwede na. Diba? O yan, so magsha-shopping tayo dito. Hello! Last afternoon in Vienna, magla-lunch ulit kami sa Cantineta. So, we have the rooms until 5 p.m. dahil yun ang kanilang pagsusori sa aberyang ginawa nila sa amin. Diyos ko po. Yung mga kababayan nating nandun sa concierge, they're very helpful. Hello! Ito po, kasama ko si Kuya Alvin dito sa hotel namin sa Vienna. Taga San Pablo City. Taga San Pablo City, Laguna. Opo, Laguniense Ang pogi din. pala ni Arby. Kaso lang talaga yung reception, di ba? Nako po, walang coordination. Una, may package si Miss Dayan na pinadeliver dito sa hotel, winala po nila. 3 araw pong hinanap yung package. And mga 5 beses pong paulit-ulit na coordination bago nakita yung package. So, sa amin lang naman po ito, maganda yung rooms, masarap ang breakfast, malaki yung room, the location is just perfect. Yung service ng concierge, yung sa bar maganda, pero kinulang as a 5-star hotel, yung reception. Lalo na kasi na
meron kang comparison. Kasi coming Yes. from Prague. Yung iba yung service nung hotel namin sa Prague, nako. 5-star. Kung pwede mong pambigyan ng 1 star eh, di ba? Yung sa Belgium nga, 4-star lang yun eh. Pero ang ganda ng service. Pero again, shout out dun sa mga kababayan po nating nagtatrabaho dito sa Stigen Burger. Talagang ramdam na ramdam natin yung Filipino hospitality. So yun, we're going to have our last lunch here in Vienna. Would I visit Vienna again? I would visit Vienna again, but siguro 2 days lang. Kasi ito yung parang hub eh. Kung gusto mong nasa gitna ka, pwede kang pumunta dito. Pero honestly, since this is the last installment of our European vlogs, pinakagusto ko yung Prague. Yung Prague talaga, I would visit it 4 seasons. Oo. Iba yung tao sa Prague. Sobrang babait po nila. We never experienced any sort of discrimination. We felt very welcomed, 'di ba, sa Prague. Yung pagkain lang, honestly, mas gusto ko yung pagkain dito sa Vienna. Ayun. So every travel is an experience. Sabi nga, it's really not the destination na inaano mo, but it's the experience, the journey. Yun lang. So na-enjoy namin. Thank you so much for joining us, and hopefully next time we'll be able to visit more European cities. Lagay nyo sa comment section kung ano yung mga cities na bukod dito sa 4 na binisita natin na gusto nyong puntahan pa natin in the near future. Yes. O, magbabay na kayo. Say bye-bye. Oy, si Mami Rose, ang kanyang mga OTTD, everyday bongacious. Pero syempre, ito yung pinaka-bongacious, nang a-attract ng mga magna cum laude. Tingnan mo yung bagelya, Nakabukang kang ang bagelya. Si Miss Erin po nauna na sa amin. Kasi po, since 5 days before the European trip lang siya nag-book ng ticket, fully booked na yung flight namin via Emirates. So, she took Cathay Pacific. So, nasa eroplano na siya. Lumilipad na siya ng pagkataas-taas at the moment. Dumaan pa siya ng Zurich, Switzerland. So again, thank you for joining us. Diba, parang magkakasama tayo. Sending love to all of you, and especially sa ating mga kababayan living here in Austria and in any part of Europe. Thank you for watching. We love you all. From Bulacan. Si Michi sa Dubai Airport from Bulacan.